Praise God, isang pinagpalang gabi po sa lahat ng mga nanonood sa Facebook. Kami po ang Rhythms of Grace, ang bandang nakakapiling po ninyo tuwing araw ng linggo. At ngayong gabi po tayo sama-samang umawit, sumamba sa nag-iisang Diyos sapagkat siya ay sadyang mabuti sa atin araw-araw. Hindi siya nagbabago. Ang Diyos ay laging tapat sa atin. At ang kanyang grasya ay hindi natatapos at hindi nauubos. Kaya samahan niyo po kami sa pag-awit sa ating Diyos. Dahil this is an amazing grace that gave us His only Son. Amen. The power of sin and darkness, His love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder and lifts His presence, His roaring thunder. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos? Who brings our chaos back into order? Who makes the orphans the son and daughter? The King of glory, the King of glory. Who leads the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, that you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Jesus, I sing all that you've done for me. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. Jesus, I sing for all that you've done for me. This is
Salamat Panginoon sapagkat kami ay inyong tinubos. Amen. Tinubos! Tinubos ako ni Jesus sa pagkakasaling ganyan. Tinubos ng dugo ni Jesus, kaya ako'y nabubuhay lubos. Tinubos! Tinubos niya lang sa sapanan ng utusan. Siya'y walang bunis, siya'y walang bumisan na biglasan. Sa pamamagitan ng inyong sa krus, dugo na ang lumana. Tinubos ako ni Jesus sa pagkakasalan na niyang tinubos. Tinubos ng dugo ni Jesus, kaya ako'y nabubuhay lubos. Tinubos mula sa sumba. Tinubos mula sa sapanan na utusan. Hanggang sa magkaya ng kabayaran. Siya'y walang bumisan na biglasan. Sa pamamagitan ng himpohiya. Sa krus, dugo na lumana. Tinubos! Tinubos ako ni Jesus sa pagkakasalan na niyang tinubos. Tinubos ng dugo ni Jesus, kaya ako'y nabubuhay lubos. Kayamanan! Kayamanan ng mundo'y di mababanggayan. Ang daan tungo sa kalangitan. Sino mang sa Kanya ay manalig. Huwag nang karanas ng napilang bagay. Tinubos! Tinubos ako ni Jesus sa pagkakasalay kanyang tinubos. Tinubos ng dugo ni Jesus, kaya ako'y nabubuhay lubos. O tinubos ng Panginoon! Tinubos ako ni Jesus sa pagkakasalan niyang tinubos.
kami inyong tinubos ng inyong banal na dugo. Salamat po dahil kami ngayong gabi nakagagawa naming sumamba sapagkat kayo ay tapat at dakila sa aming buhay. Kaya Panginoon, salamat po sa aming pananampalataya. Panginoon, kami ay naligtas sa inyong kagandahang loob at dahil kami ay sumampalataya sa inyo. Kaya patuloy ka naming itataas at dadakilain sa aming mga awitin. Sino-sinong lapitan ng halo
kasalanan ko ay pinatawad. Tinawagan na sa langit pupunta. O kay buti ng Diyos at ako'y binago niya. Aking buhay ay binago niya. Mapula na ako'y mapasya. Aking buhay sa aking puso'y pagaling siya. At kung himala ako'y naniba. Kasalanan ko ay pinatawad. Ginawa anak niya sa langit pupunta. O kay buti ng Diyos at ako'y binago niya. Kasalanan ko ay pinatawad. Ginawa ng anak niya sa langit pupunta. O kay buti ng Diyos at ako'y binago niya. Kasalanan ko'y pinatawad. Kasalanan ko ay pinatawad. Ginawa ng anak niya sa langit pupunta. O kay buti ng Diyos at ako'y binago niya. O kay buti ng Diyos at ako'y binago niya. O kay buti ng Diyos at ako'y binago niya. Salamat Panginoon sa kabutihan ninyo sa aming buhay at kayo aming sinasamba, tinataas, dinadakila sapagkat dahil sa inyong pagmamahal sa amin. Salamat po O Diyos dahil kayo'y laging mabuti at hindi kayo nagbabago, tapat sa inyong mga pangako. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
Praise God. Pinagpalang gabi po sa lahat ng mga nanonood sa Facebook Rhythms of Grace po. At ako, si Kuya E.I. Joven, ang nag-lead sa bandang ito. Kami po ang bandang nakakapiling ninyo every Sunday night. At si Papa Nathaniel Lison, ang aking biyena ng nag-keyboards. Umawit din siya sa Panginoon. At si Ate Wendy Niebres, kasama ang kanyang asawa na si Kuya Noriel Niebres naman, ang aming director kanina, nag-operate ng lyrics. Si Ate Wendy kumakanta, soloista namin. Si Ate Hipri naman o si Ate Faith ang nag-drums, ang aking minamahal na may bahay. At si Brother Laser, thank you so much. Pinagaling si Kuya Laser. Praise God. At si Iya kasama niya, ang kanyang anak. Praise God. At syempre kasama namin si Papa Tirso na tatawagin ko maya-mayang konti. Batiin muna natin yung mga nanonood online. Mabuhay. Pinagpala kayo ng Panginoon. Praise God. Tita Evelyn Tadyaman, thank you for watching. Regards kay May and Gio. Love kayo ni Lord. Ate Vina, thank you for watching. Praise God. Diyan sa Madrigal. Amen. Oy, Kuya Joe, Bilya, nakita tayo nung, kailan ba yun? Friday. Yes. Praise God sa buhay mo. Oy, Sister Remy Lopez and the Lopez family. God bless you. And also Villa family before I forget. God bless you. Diyan sa Baclaran Outreach. Brother Mulong, mensaheng buhay. God bless you. Minamahal ka ng Panginoon. Pastor Ninong Noel Labuda and Pastor Ninang Michelle Labuda. Mahal kayo ng Panginoon dyan sa Canada. Tita Christy Lucas, thank you for watching. God bless and the Lucas family. Oy, Sister Inday Norms from Kidapawan. God bless you. Pastor Bishop Ernie Cabtalan, JPC, Jesus Presence Church, Dasma. Pinagpalang lubos. At syempre yung kagabi galing kami sa JPC GMA. Namit namin yung Malayo Sisters doon. At si Pastor Joel Gandesa. Brother Ronald Robles, amen. CCF Kawit, regards sa mga kasama natin dyan. No? Praise God, regards dyan ha. We love you. Sister Jing Fernandez, God bless you dyan. Pinagpala kayo ng Panginoon. Glory to God. At yung mga nais pang ma-recognize. Amen. Baka dito sa kabila. Ayan. Ayan, salamat daw. Pinagpalang gabi. Amen. God bless us all. At binabati rin natin Bishop Willie Lanes ng The Life Giver Church Worldwide sa Pasig. Pinagpala kayo dyan ni Pastora Nanay Ann. At kay Pastor Dante sa Pitanan sa challenge na nakaatang sa kanya. Praise God sa buhay nyo. Sa lahat ng mga TLGCW pastors, sa CLC or the Christ Life Church sa Parañaque, yan po ang aming diyan kami naglo-local church. But who knows? Praise God. Sa pagkilos ng Panginoon, ang Panginoon lang po ang nakakaalam kung kailan niya tayo gagamitin para sa expansion ng kanyang kingdom dito sa lupa. Ngayon, nandito kami sa Facebook. Who knows? Baka nasa isa ng kaming sanctuary na pinagpala ng Panginoon. Glory to God. Well, Shai, thank you for watching. Bayabay siya, di ba? Shai Bayabay. Thank you for watching. Ay, Kuya John Mel Morales and Ate Ging. God bless you dyan sa Bacoor. Praise God. Amen. At co-teacher ni Ate Wendy, praise God. Ma'am Parado, thank you for watching. Sino yan? Hoy, Kuya Paul, Ate Lay, mahusay, thank you for watching. Praise God. Naayos na raw. A big shoutout sa CLC worship team. Naayos na po ang timpla ng kape. Timpla ng sounds. Naayos na po ang timpla ng sounds. Ano? Praise God. Okay. Sige. Meron pa po. Kung may mga gustong mag-comment, ma-acknowledge, mag-comment down below. Dahil pinagpala kayo ng ating Diyos. Tawagin ko muna
si Papa Tirsoben para sa isang sharing. Praise God. Sige nga po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Papa, dito ka. Luzon, Visayas, Mindanao. Ay, ako? Lalong higit doon sa pinanggalingan ko sa Jinsan. Buong Cotabato City, North and South Cotabato, buong Kidapawan City, buong Marbel, Coronadal City, at ang Jinsan City. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat nabigyan ako ng pagkakataon para maibahagi ang mabuting balita ng ating Panginoon na nagbibigay sa atin ng kalakasan, nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para makapag-share tayo sa mabuting balita ng ating Panginoon. Ang ating pag-aralan ngayon ay hanguin po natin sa Aklat ni San Mateo, Kabanatang 28, Kabanatang 28, talatang 18 hanggang 20. And the book of Matthew, chapter 28, verse 18 to 20. Ganito ang pagkasabi sa Tagalog. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat na kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismahan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan ninyong silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Purihin si Yahweh, purihin ang Diyos na buhay sa pangalan ni Kristo na ating Panginoon at Tagapagligtas. Ito po ay ang pagsugo ng ating Panginoon sa kanyang 12 apostol. Alam po natin, ang mga disipulo ng ating Panginoon, karamihan hindi nakapag-aral. Kung tatanungin tayo, hindi ba yung mga congregation na nagbuo, sino ang hinahanap nila? Yung mga walang pinag-aralan ba? O yung may mga pinag-aralan? Karamihan, makikita natin yung mga mataas ang pinag-aralan. Hindi sila kukuha ng mga mangingisda. Tatawagin mo para mangaral? Pipili ka ba ng walang pinag-aralan? Mangingisda? Kung sa atin, hindi. Pero si Jesus, tingnan po natin. Sa kabila na si Jesus, taglay niya ang kapangyarihan ng pagka-Diyos. Hindi pa man siya isinisilang, hinulaan na siya ng propeta Isaías na siya ang magiging Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang kahangahangang tagapayo. Siya ang prinsipe ng kapayapaan. Subalit, mapapansin po natin, nang tumawag siya ng mga kanyang disipulo, hindi siya kumuha ng mga dalubhas na kautusan. Kung sino yung walang alam sa Biblia, yung pa ang pinili niya. Anong dahilan? Sapagkat sinabi ng ating Panginoon, uulitin ko, at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Tingnan po ninyo, hindi naghanap ng mga marunong na tao, kundi kung sino yung mga walang alam, yun ang pinili niya. Bakit? Sapagkat gusto ni Jesus, pagka tayo sumunod sa Kanya, hindi yung karunungan natin ang ating gagamitin. Katulad ng mga disipulo, gusto ni Jesus, ang karunungan na bigay sa Kanya ng Ama, ang iyong gagamitin. Sapagkat sabi niya, ibinigay na sa akin ng Ama ang lahat na kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya na sabi niya, sabi ng ating Panginoon, kaya't humayo kayo. Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, sabi ni Jesus,
ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Purihin ang Panginoon. At nakita natin sa kabila na walang alam ang mga alagad, sila pa ang sinugo. Ano sabi ng Panginoon? Humayo kayo sa buong sanlibutan. Gawin yung disipulo ko lahat ng tao, sa lahat ng bansa. Isipin po ninyo yun. Walang pinag-aralan, pero sinusugod ng mga aral. Bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan na sumunod sa lahat na ipinag-utos ko. Mapapansin po natin sa mga alagad na tinawag ni Jesus sa kabila na walang pinag-aralan, walang karunungan, nakita po natin si Pedro na lamang nang tinanggap si Jesus ng kasiyahan ng Espiritu Santo, nangaral siya. Unang pananalita ni Pedro, sabi sa Biblia, nakaakay siya ng mahigit 3,000 o 5,000 tao na sumunod at sila'y nagulat. Sa kabila na walang pinag-aralan si Pedro, napansin ng mga tao, nakita ng mga tao na ang mga sinasabi ni Pedro hindi mula sa kanya, kundi mula sa Panginoon lamang na tinaglay niya mula sa Ama. At nakita natin ang katauhan ni Pedro nang siya inangaral. Maraming himalat kababalaghan na ginawa sa pangalan ni Kristo sapagkat ang kapangyarihan sa langit maging dito sa lupa ay ibinigay na ng Ama kay Jesus. At sa pamagitan ni Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas, ibinigay din ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Kaya ang mga alagad, kung mapapansin po natin, talagang sila'y nagtaglay ng kapangyarihan. Lahat ng mga may sakit karamdaman, pinagaling. Lahat na nawalan pag-asa ay binigyan ng pag-asa. Lahat na kitungin ay pinagaling. Hindi sa pamagitan ng kanilang karunungan, kundi sa pamagitan ng kapangyarihan ng iisang pangalan. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo na sumugo sa kanila at ngayong gabi kasama natin si Jesus Christ of Nazareth. Maraming salamat po at God bless you. Amen. Praise God. Salamat po sa aking minamahal na tatay. Hindi po siya galit, mga nanonood. Ganun lang po ang tatay ko. Malumanay na po ang tinig niya. Malumanay na po yun. At salamat sa Diyos dahil at 74 years old, ginagamit ang aking ama. At ako'y nagagalak at nag-impart siya ng message ngayong gabi dahil gusto niya ring makapag-share, dahil yun naman ang panawagan sa atin ng Panginoon na tayo ay magpahayag ng kagandaang loob ng ating Panginoon. Saan man tayo dalhin. Ella, Bella, and Ate Annalyn. Kayo malayo sisters, God bless you. And yan, si Ate Ging, praise God daw. Thank you Lord, narinig muli ang tinig ni Ninong, sabi ni Ate Ging Morales. Praise God. Salamat sa mga messages ninyo. Amen. Sa mga nanonood, pinagpala kayo ng Panginoon. And then again, ang binigyang linaw o binigyang sharing ng aking ama ay patungkol sa Mateo, Kabanata 28, 18 hanggang 20. Na ito'y patungkol sa sinabi ng Panginoong Hesus sa mga alagad. So pinatungkulan ni Jesus ito sa mga alagad noong mga panahon na iyon. At may kaugnayan po ito sa ating pag-aaral ngayong gabi, mga kapatid. Dahil, ano ba yung susunod na slide? Okay. Tingnan natin. Ayan. Ang ating pag-aaralan ngayong gabi, pinamagatang Empowered Witnesses for All Nations. Yan. Empowered Witnesses for All Nations. Acts chapter 1 verse 8. At pag-aaralan natin how would this passage will relate doon sa binasa kanina na Matthew 28 verses 18 to 20. Meron akong tanong sa inyo. Naranasan mo na ba na bigyan ka ng assignment sa school o trabaho? Tapos wala kayong tools para gawin ito? Halimbawa,
sinabihan kang gumawa ng project pero walang binigay na materials. Mahirap, di ba? Pag binigyan ka ng assignment sa school o trabaho, parang si Ate Wendy, yung school niya, siya rin yung trabaho. Di ba? Tama ba, ate? Kung saan ang school mo, doon yung trabaho niya. Pero ito mahirap. Bibigyan ka ng task or ng assignment, walang tools. Ibig sabihin, walang kagamitan. Or tools, wala ring tulong. Tapos sinabihan kang gumawa ng project, pero walang binigay na materials. Walang pondo, for example. May project pero walang pondo. Diba? Mahirap yon. Kaya nga yung iba nagkamal ng limpak-limpak na salapi dahil sa mga ghost projects. Kasi binigyan na ng puhunan, binigyan na ng pondo pero walang naganap na activity. O tinatawag na, ano ba tawag doon? Execution, wala. So napakahirap kapag sinabi sa'yo na bumili ka sa tindahan tapos wala kang binigay na pambili. No? Pero si Jesus, nung binigay niya ang Great Commission sa mga alagad, hindi niya iniwan ang mga disciples na parang empty-handed. Sa halip, binigyan niya sila ng authority at ng power ng Holy Spirit. So yun yung assignment sa mga alagad. At pag-aaralan natin yan ngayong gabi. Meron akong 3 punto pero introduce ko muna yung Acts chapter 1 verse 8. Sabi sa NIV, New International Version, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem." Yan ang sabi ni Jesus. "You will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." Remember mga kapatid, sa Acts chapter 1 verse 8, kino-quote po dito yung mga huling sinabi ni Jesus before the ultimate sacrifice, mga kapatid. Kaya nakatutuwa na ang mga alagad, sinabihan niya nito, "You will receive the power when the Holy Spirit comes on you." Kasi nga sabi ni Jesus, ang tagapagturo, ang Holy Spirit. "And you will be my witnesses in Jerusalem, all in Judea, Samaria, and to the ends of the earth." Sa Tagalog, sa mabuting balita, "Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig." Amen. Bibigyan ko kayo ng 3 punto dahil napakaganda po ng ating devotion ngayong gabi. Simulan po natin. The source of our mission, the authority of Christ. Yung authority na binigay ni Kristo sa mga alagad nung una, because for us to have a context po doon sa ating binabasa from Matthew 28 tsaka sa Acts 1, yung mga alagad po ang direktang sinabihan ni Jesus. However mga kapatid, hindi po nalilimit doon ang kapangyarihan ng Diyos for Him to communicate from generations to generations. Hanggang ngayon mga kapatid, tayo ay nakikinig pa rin at sinasabihan ng ganitong passage, ng ganitong utos. Kaya nga sabi ni Jesus sa Matthew 28, "Go." Isa po yung utos. Hindi po yun suggestion, hindi po recommendation. Sa halip, inutos ni Jesus sa mga alagad, "Go, therefore make disciples of all the nations." Kaya sa Matthew 28:18, sinabi ni Jesus, "All authority in heaven and on earth has been given to me," says Jesus. Ibig sabihin, ang misyon ay hindi idea ng tao. Ito ay command mismo ng King of Kings, ng Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Walang iba si Jesus Christ. Sa Acts chapter 1 verse 8, ang power ay nanggagaling o manggagaling sa Holy Spirit. Amen. Kasi nga, God the Father, the Son, and the Holy Spirit, sinabi na yun eh. Sa 19, bautisman nyo sila sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. And in Acts 1:8, manggagaling sa Holy Spirit, malinaw. And when the Holy Spirit comes, siya ang magbibigay ng authority, kapangyarihan. Merong sariling galing ang Holy Spirit. Alam nyo, napakaganda ng pagkilos ng Holy Spirit. Yan yung nangungusap sa atin eh. Kapag tayo ay nag-iisip, kapag tayo ay
nagpe-pray, yan yung nagre-respond sa atin. At nagtuturo, ginagabayan niya tayo. Kaya nga, yung inawit natin kanina, kay buti ng Diyos at tayo'y binago niya. Kasalanan natin ay pinatawad at ginawa niya tayong anak. Which is true based on Ephesians chapter 2 verses 8 to 10. Yun pong sinasabi. Kaya nga, pag ikay binago ng Panginoon, bagong nilalang ka na. Hindi ka na yung dati. Gagawa ka na ng ayon sa kalooban ng Panginoon na matagal niya nang dinesign para sa atin. It is the divine authority and empowerment ng Holy Spirit sa atin. Kaya nga kapag tayo gagawa ng masama, for example, ikaw ay addict sa isang bagay, kunyari sa alak, example lang, ikaw ay dakilang manginginom at narinig ko yan sa CLC Baclaran. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan dahil wala naman akong hininging permiso sa kanya. Pero sabi niya, sa kanyang patotoo, na noon, akala ng mga anak niya, ang tawag sa kanya ay pare. Kasi pag dumarating, lasing at maninermon. So laging nagsisermon dahil ang buhay niya, hindi kumpleto ang buhay ng walang alak. Pero dahil binago na siya ng Panginoon, sa tuwing siya ay magka-crave, maglalaway siya sa alak, pasensya na po, mag-iisip siya ng alak, iinom ako. Ang Holy Spirit magsasabi na yan. Uy, wag nang ganyan. Uy, tama na yan. Uy, hindi ka na dapat ganyan. So yun ang trabaho ng Holy Spirit, mga kapatid. And ang sinasabi sa mga alagad ng Holy Spirit ay gumawa dahil nasa kanila ang divine authority. Amen. Kaya nga sabi sa aklat ng Joshua, kahit hindi pa doon talaga nila naiintindihan ng Holy Spirit, sinabi doon ni Yahweh, be strong and take courage. Do not fear or be dismayed, for the Lord will go before you. Yun ang sabi, mga kapatid. Dahil ang Holy Spirit, yun ang nagtuturo, gumagabay sa atin araw-araw. Number 2, ano pong sabi? The task of our mission is to make disciples and be witnesses. Magkaroon tayo ng mga disciples ni Kristo at kikilos tayo at tayo magiging witness. Ano yung witness sa Tagalog? Mga saksi ng kagandahang loob ng Panginoon. Kaya nga nung si Jesus ay, nung siya ay namatay at muling nabuhay, maraming mga nakakita, mga early believers, mga Hudyo ang nakakita kay Jesus na witness nila na siya ay muling nabuhay at siya ay umakyat sa langit. So the Great Commission, malinaw po, go and make disciples. Hindi disciples natin, disciples si Jesus, mga kapatid. At ililid natin sila kay Jesus. Kagaya ng ating pag-aaral last week, yung nanay ni Pedro, yung biyenan ni Pedro, dinala niya si Jesus doon sa kanyang biyenan. Literally talaga. So tayo, what we do right now is to share na merong magandang balita na mula doon sa kagandahang loob ng Diyos na siyang nagmamahal sa atin. Sa Acts chapter 1 verse 8, sabi niya, you will be my witnesses. Kayo ang aking magiging mga saksi. Amen. Saksi ni Jesus sa kanyang mga himala, sa kanyang pagmamahal, sa kanyang kadakilaan, sa kanyang kabanalan. At walang kapantay, ni kailanman hindi nagkasala si Jesus. At syempre, hindi naman natin naabutin si Jesus. Si Jesus ay hindi siya yung tipong nandun siya nakaupo sa kanan ng trono ng Ama hanggang sa ngayon. Tapos inaabot natin siya. Hindi po siya ganun. Sa halip, si Jesus, by the power of the Holy Spirit, tinuturuan tayo ng Holy Spirit. And then tayo naman magpapadaloy tayo doon sa rhythms of grace. Kaya nga yun ang pamagat ng aming banda. Let the rhythms of grace flow. Yung grasya ng Panginoon, hayaan mong dumaloy. Hayaan mong padaluyin mo yung buhay ni Kristo sa buhay mo. Papayagan mo at hahayaan mo. Mga kapatid, magkaiba man ang salita, pero isa lang ang ibig sabihin. Ipahayag si Jesus sa salita at sa gawa. Minsan hindi mo na kailangan magsalita ng marami. Gagawa ka lang, magpapakita ka lang, magpapatawad ka lang. Ngingiti ka lang kung minsan. Napakalaking bagay na yan. Witness means patotoo.
tayo ang magiging patotoo ni Jesucristo na ang buhay natin ay ebidensya na si Jesus ay buhay at totoo. Kaya nga sabi ko doon sa, praise God, doon sa youth gathering kahapon, sa GMA, sa JPC GMA. Salamat Pastor Joel, Pastor Jose, sa pribilehiyo kahapon. At Pastor Noel, salamat po. Dahil sabi ko doon, kahit anong galing ninyo sa pagdalo sa youth service, kung hindi naman kayo marunong magtupi ng inyong hinagaan, magagalit naman ang inyong nanay sa inyo, tatay ninyo. Sasabihin, yan ba ang natututunan nyo kay pastor? Yan ba ang natututunan nyo sa youth service? Na kapag kayo ay inuutusan o hindi kayo nakukusa, nakikitaan kayo ng hindi maganda. Ibig sabihin, hindi na ikakapamuhay ng tama. Hindi napapadaloy ng tama ang buhay ni Kristo sa buhay. Kapag ganun, binabati ko po yung youth ng JPC GMA, salamat po sa buhay nyo. At nang live stream sila kanina, ang galing. Praise God. Glory to God. Ang buhay natin, ebidensya na si Jesus ay buhay at totoo. Amen. Dumako tayo dun sa ikatlo, mga kapatid. Ano po yung ikatlo? Number 3. The scope of our mission. Ano ba ang scope? Ano ba ang sakop ng ating mission? All nations, to all nations, to the ends of the earth. Remember, sinabi po ay direkta sa mga alagad. Subalit tayo bilang tagasunod ni Jesucristo, tayo ay niyakap na rin natin ito dahil napakaganda naman. Kapag hindi ka kumampi sa Diyos, napakalaking kalugihan. Totoo po yan. At naranasan ko na po yan. Kaya mas maigi na tayo ay magiging channel, no? Tayo ay magiging kasangkapan para makilala ang Panginoon sa ating tahanan, sa ating trabaho, sa ating community. Matthew 28, sabi doon, all nations. No? Go therefore and make disciples to all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, Holy Spirit. Sa Acts 8 naman sabi, Jerusalem, Judea, Samaria, ends of the earth. Mag-ibang words pero parehas lang ang ibig sabihin. Parang concentric circles na malapit, no? Mula sa inner circle, bilog ng pabilog, palaki ng palaki. Simula ka sa family mo. Simula ka doon sa asawa mo, kung may asawa ka. Kailangan ang asawa mo ang magsasabi na talagang nagbago na ito. Hindi mo sasabihin sa asawa mo na nagbago na kasi ako eh. Hindi ganon. Kapalpakan yon. Pag sinabi mong, may naalala nga akong isang patotoo, ano? Sabi doon, may isang nagpatotoo, sabi, ako ang binago na ng Panginoon. Hindi na ako lasinggero. Palakpakan mga tao. Hindi na ako sugarol. Palakpakan ng mga tao. Hindi na ako ng bababae. Palakpakan ng mga tao. Hindi na ako lasinggero, basagolero. Hindi na. Isa na lang po ang hindi ko nababago. Ha? Nagbulungan yung mga tao. Ano kaya yun? Yun po ay ang pagiging sinungaling. Okay. So, wala pa rin. Sinungaling pala siya. Ibig sabihin yung mga sinabi niya, wala. Pambobola lang. No? Amen. Yung buhay natin ay testimony. Amen. Tama po yan. Tita Evelyn. Living right with God. Pastor Kuya Joseph Vasquez, thank you for watching. Kasi paano mo naman makikita, no? Paano pa naman makikita si Kristo? Kung wala ring pinagbago ang buhay natin. Sa halip lumala pa. Pasintabi po. Mga kapatid. Start with your family. Pag sinabi ng asawa mo, ay talagang nagbago na ito. Kahit bigyan mo siya ng pan-Shopee o wala. Sinasabi yun ng asawa mo, talagang nagbago ka na nga. No? Walang suhol. Start ka sa friends mo. Yes. Sa co-office mates mo. Naalala ko nga nung ako'y nag-opisina. Sabi ng ka-opisina ko, ikaw kuya, kung hindi ka lang Kristiyano, binastos na kita eh. Sabi sa akin. Ibig sabihin, ginagalang niya ako at nire-respect as a person, though may kagaspangan pa kaunti, lumilitaw pa minsan-minsan. Pero sinabi niya sa akin na at least may nakikita siya sa akin.
na dapat, alam mo yon, na dapat siyang mag-ingat or what? Maging pino man lang, maging maayos makitungo sa akin. Community, di ba? Anong community ito? Dito, sa tahanan mo, sa komunidad, sa mga kapitbahay. Pero hindi hanggang doon lang. Tuloy-tuloy hanggang sa dulo. Kung saan ka man makarating. Guys, si Papa, hindi lang sa last mission niya, hindi nakalimit doon. Sa halip kung saan-saan. And sabi nga, with the power of the internet, kung saan-saan na nakakarating ito. Sapagkat mabuti ang Diyos. Amen? Amen. Kaya ngayon, meron tayong challenge. Ano yung challenge? Okay. Ayan. So mga kapatid, paalala pala to. Ang Great Commission at ang Acts 1:8 ay hindi dalawang magkaibang utos. Iisa ang puso nito at layunin. From the authority of Christ, siya po ang source. Walang iba. To the calling to the witness and make disciples, yun po ang task at kailangan gawin. Yun ang assignment. With a vision that reaches the world, yun ang ating scope. Kaya huwag tayong matakot. Hindi tayo iniwan ni Jesus nang walang kakayahan. May authority siya. May power ang Holy Spirit. At may mission tayong lahat. To be empowered witnesses for all nations. Sige, punta tayo sa challenge. Alam ko po ang challenge niya, kasunod na yan. Yan, 3 po yan. Kung minsan iniisip natin, kaya ko ba ito? Minsan napapatanong ka ng ganun eh. Marunong ba ako mag-share ng gospel? Remember, hindi mo ito gagawin ng mag-isa. Si Jesus ang may authority at ang Holy Spirit ang magbibigay ng power, kapangyarihan. Hindi kailangan maging pastor o preacher ka para maging witness. Sa simpleng kwento at ginawa ni Jesus sa buhay mo, pwede kang maging saksi. Example lang, pag nabigay ka ng tip sa restaurant, magbigay ka ng kahit magkano, 50. Kung may nakakaluwag ka, 100. Magbigay ka ng tip doon sa restaurant, sa waiter. Tapos sasabihin niya sa iyo, salamat po. O kaya nagpagupit ka, magbigay ka ng tip, kahit 20. 'Di ba? Tapos ngitian mo siya, sabihin mo, mahal ka ni Jesus. Kita mo, napakalaking impact nun sa puso ng tao. Hindi mo alam, baka may pinagdadaan ng mabigat yung tao. At dahil sa sinabi mong yon, naalala niya na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Na siya hindi kinakalimutan ng Diyos. Number 3, tanungin natin, saan ang Jerusalem ko? Saan ba ang Jerusalem ko ngayon? Kasi sabi doon sa Acts 8, you will be my witness in Jerusalem, in Judea, Samaria, and to the ends of the world. Of the earth. Siguro pamilya mo, barkada mo o katrabaho mo. At habang lumalago ka sa faith mo kay Jesus, palawak din ang palawak ang reach ng testimony mo. Ano yung testimony natin? Yun yung buhay na bago. Bagong buhay na bigay ng Panginoon sa atin. Mahirap ito gampanan. Napaka-imposible po, mga kapatid. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, nagawa niya po itong lahat. At tayo, bunga na lang, resulta na lang po tayo ng kagandahang loob ng ating Panginoon. Amen. Kaya ngayong gabi mga kapatid, ano man ang pinagdadaanan natin, ano man yung mga challenges at hirap sa buhay natin, lagi nating tatandaan na minamahal tayo ng lubos ng Panginoon. Yung kanyang sinabi sa mga alagad, pwede pa rin natin yung isabuhay. Pwede po natin yung tanggapin mga kapatid. Dahil ang Diyos hindi tayo nililimitahan. Dahil sa authority ni Jesus at sa power ng Holy Spirit, tayo po mga kapatid ay lumalakad ng may confidence, hindi dahil sa ating sariling kakayahan, kundi dahil sa kung ano ang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Kaya mga kapatid, kung ang Panginoon ay nangungusap sa iyo sa mga oras na ito, I invite you with this special prayer, simple prayer, to bow your heads and close your eyes. Think about how good our God is.
Heavenly Father, we honor you and we glorify you, Lord. Salamat po sa inyong mensahe ngayong gabi. Salamat po dahil kayo ay laging tapat at hindi kayo nagbabago. Salamat po, Panginoong Hesus, sa inalay niyong buhay sa krus ng Kalbaryo. Kami, Panginoon, ay nagkaroon ng bagong buhay at mayroong kaming authority na galing sa inyo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ito po ang gumagabay sa amin. Ito po ang nagpapalakas sa amin. Ito po ang siyang nagiging pagpapala sa aming tahanan, sa aming pamilya, Panginoon, at kung saan man kami makarating. Lord, salamat sa privilege, salamat sa pagpapalang lubos, salamat sa inyong pag-aalay ng buhay sa krus ng Kalbaryo, na bagamat kami nakakalimot kung minsan, lagi mo pa rin pinapaalala, Panginoon, na inyong inalay na buhay sa krus, Panginoon, ang pinakamaganda ninyong ginawa, itinodo nyo, Panginoon, para sa isang tulad namin ay maibalik sa presensya ng inyong Ama. Kaya naman patuloy ka namin pinupuri, sinasamba, dinadakila at tinataas. Lahat ng ito'y aming niling sa matamis na pangalan ni Jesus na naghahari noon, ngayon at magpakailanman. Amen. Praise God. Sa totoo ng tagumpay ako'y nasilang, ako ay nakalibot sa iyong pagkabay. Ngunit nang bumalik sa hirap ng kalagayan, alala kita naman naghihintay. Nanatilig ang tapat sa kabila ng pag-ibig kong salat. Jesus, aking Diyos, ang tagapagligtas, salamat sa grasya at pag-ibig mong wagas. Salamat, Jesus, aking Diyos, sa pagsubok at kagipitan. Ikaw ang aking sandigan. O salamat, Jesus, sa labis mong pagmamahal. Salamat, Jesus, sa alay mong buhay. Sa totoo ng tagumpay ako'y nasilang, ako ay nagkalimot sa iyong pagmamahal. Ngunit nang bumalik sa hirap ng kalagayan, naalala kitang naman naghihintay. Nanatilig ang tapat sa kabila ng pag-ibig kong salat. Jesus, aking Diyos, ang tagapagligtas, salamat sa grasya at pag-ibig mong wagas. Salamat, Jesus,
bigyan. Salamat, Jesus, sa labis mong pagmamahal. Salamat, Jesus, sa alay mong Wala kang gawin na pasasalamat. Walang katapusan. sa krus iyong pinatawag. Salamat, Jesus, aking Diyos, sa pagsulog at kaligpitan. Ikaw ang aking sandigan. Salamat, Jesus, sa labis mong pagmamahal. Salamat, Jesus. Salamat, Jesus! Salamat, Jesus, aking Diyos, sa pagsubok at kaligpitan. Ikaw ang aking sandigan. Salamat, Jesus, sa labis mong pagmamahal. Salamat, Jesus, sa alay mong buhay. Salamat, Jesus, sa alay mong buhay. Salamat Panginoong Isus. Sumaatin nawa ang pagpapala ng Diyos Ama na siyang nagmamahal sa atin. Sumaatin nawa ang pagpapala ng Diyos Anak, Panginoong Isus, na namatay sa krus at dumaloy ang kanyang dugo sa ating, para sa ating kaligtasan. At sumaatin nawa ang pagpapala ng Diyos Espiritu Santo na lagi nagpapaalala na minamahal tayo ng lubos ng ating Panginoon. God bless us all and see you next Sunday.